Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito kung saan ang sabi niya ay ano ba ang Pepe 2.0 at ano ang kaugnayan nito kay Pepe at sino sa kanila ang may solid na pundasyon. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, listed po si Pepe 2.0 dito kay Coin Market Cap. Ayan. Kitang-kita naman po natin dito na gumagamit po siya ng contract, ayan, Ethereum contract. Ayan, at ang taas po ng kanyang rating. Ayan, meron po siyang 4.5 na rating dito kay Cyberscope. Dito naman kay Certic ay 3.5. Ayan, ang kanilang website ay ito naman po. Bro, I'm back, sabi rito. Miss P. Pepe, here is your second chance. Ayan. Tokenomics, 1% buy and sell. Ayan, meron na rin silang NFTs. Ayan, slap that buy button. Sabi niya, buy now. Ito naman po yung kanilang Twitter. Meron na po silang 25.9k na mga followers. Ayan, Pepe 2.0. Ito yung kanilang contract address. November 24, Happy Thanksgiving. November 22, this week, a series of regulatory events against major exchanges. Ayan, ito po yung mga balita. Ayan, latest na mga balita na nagaganap sa mundo ng cryptocurrencies, lalong-lalo na yung mga centralized exchanges. Regulatory, centralized exchanges at saka mga regulatory yung pagkahabol ng mga SEC sa mga cryptocurrencies. At ayan, what is Pepe 2.0 and what is its connection to the original Pepe? Ayan, sino nga ba si Pepe 2.0 at meron ba silang connection sa original na Pepe token? Sabi po rito ay Pepe 2.0 is a fascinating development in the world of cryptocurrency, combining elements of memes, finance, and community engagement. Kaya yan po si 2.0, Pepe 2.0. Ayan. Ito po daw po ay kombinasyon ng elements of memes, finance, at saka community engagement. It is essentially a new iteration of the original Pepe coin. Kaya yan, bagong iteration lamang po ng original Pepe coin, which was based on the popular meme character Pepe the Frog. Kaya yan, nakabase na rin po ito sa isang sikat na meme character na si Pepe the Frog. However, Pepe 2.0 features this character in an orange tint, symbolizing its fresh approach and new beginnings. Kaya yan, yun nga lang, at ang pagkakaiba raw dito ni Pepe 2.0 ay yung kanyang kulay, yung kulay ng character ay orange tint. Yan, or orange yung kanyang kulay. Ayan po siya. Bro, I'm back. Ayan. Pero may lipstick. Parang lipstick. O baka naman talagang natural lang na kulay red yung kanyang lips. Ayan, symbolizing its fresh approach and new beginnings. Ayan, kulay orange daw ito sapagkat ito raw ay sumisimbolo para sa isang fresh or bagong approach at saka new beginnings. Ayan, panibagong umpisa. The project's main goal is to learn from the mistakes of past tokens and replicate the billion-dollar run of the original Pepe coin. Yan yung parang pinaka-goal daw ng Pepe 2.0 ay para matutunan yung pagkakamali ng mga past tokens
At syempre ang i-replicate or gagayahin po niya yung $1 billion run. Yan na nagawa ng original Pepe coin, but in a more sustainable and community driven manner. Ayan. Pero gagawin daw po niya ang kanyang $1 billion run sa pamamagitan ng mas sustainable at saka community driven na paraan. Kaya yan, this is a significant shift from many other cryptocurrency projects which often focus solely on financial gains. Ayan, the connection between Pepe 2.0 and the original Pepe coin is quite intriguing. Ayan, nakaka-intrigue raw yung connection ni Pepe 2.0 at ang original Pepe coin. Pepe 2.0 was actually inspired by wallet addresses that were previously blacklisted by the developer of the original Pepe. Ayan. Natutukan po natin yan. Ayan, yung nangyari po ito, yung blacklisting. Ayan, ng developer ng original Pepe. Ayan, kasi mayroong mga nakabili. Marami pong nakabili ng Pepe, yung original Pepe token noon. Ayan, para hindi raw magkaroon ng rug pull. Ang ginawa ng developer ay blacklist nila yung mga ilang mga wallet addresses na may malalaking hawak na amount ng Pepe token. And this move was seen in a way to give traders a chance at redemption and fresh start. Ayan. In fact, some investor of the original Pepe coin decided to simulate the spectacular launch of the original Pepe coin with a token that corrected its flaws. Kaya ayan, yung may mga investors ayan ng original na Pepe coin. Ayan ang nag-decide para i-simulate or gayahin yung tinatawag po nilang spectacular launch ng original Pepe coin. Kasi yung tinawag pong spectacular launch yung paglabas ng original Pepe coin, kasi nung lumabas po ito ay talagang mabilis po yung kanyang pag-akyat. Napakabilis, talagang nakakagulat. Kaya yan, this led to the birth of Pepe 2.0. Kaya yan, na-create ang Pepe 2.0 dahil ayan, may mga investors dito ng mga original na Pepe coin ang gustong gayahin ulit yung spectacular launch na ito ng original Pepe coin. Kaya ayan, a token that not only aims to generate financial returns but also fosters a strong sense of community among its holders. Ayan po si Pepe 2.0. Ayan, hindi lamang ang layunin nito ay hindi lamang mag-generate ng financial returns or para kumita. Ang isa pang layunin nito ay ayan, para magkaroon ng strong sense of community. Ayan, samahan ng mga community na ayan, sumusuporta rito, o yung mga holders, mga investors. Kaya ayan, tulad din po ng si Shiba Inu, ayan, tulad rin ni Shiba Inu, meron silang strong sense of community. Kaya ayan, yan po ang parang isa sa mga layunin ng Pepe 2.0. Currently, Pepe 2.0 is available on several centralized exchanges including Bybit, DJ Phoenix, Bitro, Bitmart, and Bitget. It has a circulating supply of 4, and ayan, ang haba po, 3, 6, 9, 12, 15. Ayan, 15 digits. Pepe 2.0 coins, indicating its wide distribution and accessibility. One of the most notable aspects of Pepe 2.0 is that the creators have renounced ownership over the token's contract. Ayan, ito daw po yung kagandahan dito kay Pepe 2.0. Na-renounce na po nila yung contract ni Pepe 2.0. Kaya ibig pong sabihin ay hindi na po nila pwedeng dagdagan pa yung amount ng or yung circulating supply ni Pepe 2.0. Ayan, hindi na nila kayang mag-mint
or dagdagan yan, at halos wala na silang control, parang decentralized na po si Pepe 2.0. Ayan. This means that the project is now entirely in the hands of the community, fostering a sense of ownership and involvement among its members. Kaya ayan, nakasalalay na raw yung project na ito yan sa kamay ng buong community ni Pepe 2.0. Kaya ayan, maganda po yan. Walang may kakayang kumontrol dito kasi na-renounce na po yung token contract nito. This move not only strengthens community involvement but also significantly reduces the risk of a rug pull, a common concern in the cryptocurrency world. Ayan. Ito raw po ay para maiwasan yung risk na magkaroon ng rug pull dito kay 2.0, Pepe 2.0. In conclusion, Pepe 2.0 represents a new wave of cryptocurrency projects that prioritizes community engagement and sustainability alongside financial growth. Its connection to the original Pepe coin serves as a reminder of its origin, while its innovative approach points towards a promising future. Ayan, mas maganda po yung feature ng Pepe 2.0. Ngayon, ang tanong po rito ni Ka-Crypto ay ayan, sino sa kanila ang mas may solid na pundasyon? Ayan, sa ngayon, masasabi kong sa ngayon ay syempre si Pepe, kasi bagong-bago pa lamang itong si Pepe 2.0. Parang nag-uumpisa pa lamang siya na mag-build. Ayan. Kaya syempre sa ngayon mas nakakalamang si Pepe. Pero pagdating sa mga features ni Pepe 2.0 ay talagang masasabi kong mas maganda si Pepe 2.0 kumpara dito kay original Pepe. Kaya sa tingin ko ay siguro sa paglipas ng panahon at mas makikilala si Pepe 2.0 ay sa tingin ko ay mahihigitan niya. Darating rin ang panahon na mahihigitan ni Pepe 2.0 ang original na si Pepe Coin. Pero sa ngayon ay mas nakakalamang pa rin si Pepe ngayon kumpara dito kay Pepe 2.0. Yan po ang aking masasabi rito. Yan sa komento rito ni Ka-Crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.